worship and pray. Kaya ka sa mga oras kayo. Sumayin mo ang Diyos. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Isa na ako. So, sinikap ko na huwag ko mga kay Pastor. Pagkatapos pinadala niya ako ng mensahe. At ako'y gumaling. Agad. Amen. Glory to Jesus. At lumakad ako sa labas. Naglakad-lakad na ako. Nung nabasa ko ang Bible, nirelate ko po, inugnay ko po ang nangyari sa akin. Doon sa Psalm 1:07 verse 19-21. Ang nakasalo na yan doon. At sila ay tumawag kay Yahweh. Amen. Tinulungan at sa kahirapan sila ay tinubos. Amen. Verse 20, sa salita lamang ng kanyang pati, sila ay kumaling. Amen. So, nilagay ko ang nangyari sa akin ni Pastor. Ang salita lamang ng pati ni Pastor sa akin, ay kumaling ako. So, si Yahweh ang nagtagali sa akin sa pamamagitan ni Pastor. Amen. Glory to Jesus. Kaya agad akong kumaling. Kasi sa verse 20, sa salita lamang ng kanyang pati, sila ay kumaling. Kaya, Amen. tama, kaya Yahweh ay magpasalamat. Ako ang si Steve. Kayo po ang inagawan. Malapit lang. Sagutin po, pumitin po ako sa bundok na gawa ng kamuti kahoy. Mga kapilos po yun. So, mga akiyakin, mga 200. Pero yung time po na yun, sadya ko po ako. Tinausap ko po yung Panginoon, Lord. Ano ito po, kayo susubukan kasi makakaulit, hindi ko mabuhatin itong bigyan niyo po ako ng lakas. Ang hinalo po nila sa akin. Basta, kapakit po ng ganyan. Yung 30 kilos, pakiramdam ko po, 10 kilos na lang po. Hallelujah. Sabi po, pagdating ko sa taas, hindi na ako dito na. Ngayon, pagdating ko sa taas, yung ito ngayon na po, hindi po ako pinawisan, saka hindi ako hilingan yung time ngayon. Amen. So, yun po yung meron po na ginawa ni Lord sa akin. Amen. Napakasalamat po ako. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you po. Lord, kasi ang eagerness at boldness na mag-share yung word of God sa akin. Amen. Amen. Hallelujah. So, sinasabi ko lang na hindi ako nabubuhay sa mundo. Jesus ay nabubuhay sa akin. Amen. Hallelujah. Ayun, nag-share ako ng word of God. Yung mga nag-share ko pala ngayon yung mga sakit, yung mga nakatawag sakit. So, pinagsin din ang tawag sa akin na baka maawaan ako kasi mga naka-isolate kasi yung mga bilang ganyan. Ayun, yun, nag-share ako sa kanila ng ako yung na-bless. Kasi may mga sa akin na ako man din ng intake. Sabi niya, sir, salamat kasi nag-share ka sa amin. Nagpapasalamat kasi kung nagtatulong. Wow. Amen. Sabi ko yung sila yung nananampaw sa ngayon, kung yung karakter sa mga ito. Sila daw yung matuwa tayo mga pulis na rin. Sabi sa habang napakita sa kanila, nagbago ko yan. Naging mas magaling siya. Marami na rin doon sa nakatanggap doon. Oh, hallelujah. Glory to Jesus. Thank you. So, imbis na makakakaroon sa gusto magsira ko kasi marami pala ako masama. Amen. Hallelujah. Our calamities, even pandemic, shall be fired and backfired in the mighty name of the Lord Jesus. Every works of the enemy against your people, and right now, pinuputol-putol lahat ng ugnayan, every stain of darkness, every one of them, under the sounds of my voice. Father God in heaven, use them to stand in their family. Their faith will be arise and prophetic. Their spirit will be activated to sense what is going on in the spirit in the name of Jesus. And right now, Lord, their faith and love for you, God, will deepen much more even what we desire before in the name of Jesus. Thank you, Father God. We honor, we glorify your name. And this is the time that the people of God will be arise by the power and the speed of the Holy Ghost. O Rabba Zoprehende Lekantrabush. In the mighty name of the Lord Jesus. Pakisabayan niyo ako sa Biblia, panalangin. This is the prayer of salvation. Now, the word of God says, if we confess with our mouth, He is faithful and just to forgive our sin and every uncleanness that we have. Now, if we confess, hihingi tayo ng tawad sa Panginoon. Because maraming mga propesya ang hindi po dumarating sa mga anak ng Panginoon. One reason is because after Sunday, we are motivated. But Monday to Saturday, bumabalik tayo sa dating routine. That's why many prophecy are not fulfilled. The word of God says, if the church will prophesy, it will edify the church. But those who speak in tongue will edify ourselves. In the name of the Lord Jesus. Tapos sabayan niyo po sa maiging panalangin, Father, in the name of Jesus. Ako po yung nagpapakumbaba, Panginoon. Sa lahat ng aking mga pagkukulang.
Kasalanan, kamalian. Karumihan. Hindi pagkaunawa sa iyong salita. Sa mga sandaling ito, ako po'y nagpapakumbaba. Inaalay ang aking buhay, ang aking sarili. Tanging pangalang Isus, ang aking sasambahin. Hindi imahe, hindi ribulto, hindi gamot, hindi sakit, hindi sitwasyon. Kundi pangalang Isus, ang tanging papanggitin ko sa anumang sitwasyon ng buhay. In the mighty name of the Lord Jesus. And everybody say amen. Amen. Hallelujah. Pagpapain natin ang Diyos sa buhay. The best love that we can give to the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Pili na po tayo mga po, family, the presence of the Lord. Glory to the name of Jesus. Now, sa first time po, family, sa mga first time, we are the Jesus, the Alpha and Omega Ministry. So, kamo po yan, family, sa Revelation 1:8. Na sinabi ng Panginoon, ako ang Alpha, ang Omega. And the beginning and the end. In the times of pandemic, 4 years in the making, ang ministry na ito is still arising. And for the very first time, nagkaroon po ng prophetic and apostolic movement ng ministry sa Pilipinas. For the very first time. Amen, amen. Dati po, nanonood lang tayo sa social media. 2020, for the very first time, nagkaroon po ng tinatawag na prophetic and apostolic ministry. So, iba po ito sa tinatawag natin ng Born Again Church. Amen, amen. So, alam naman natin, pag si Holy Spirit, ipinalaganap niya yung kanyang kapangyarihan sa lahat po ng mga simbahan, kanya-kanyang galawan po yan. Pero when it comes to prophetic and apostolic ministry, lagi ko nga pong narinig, family, sa ating propeta, this is the last card before the coming of the Lord Jesus Christ. Amen, amen. Kaya importante yung tinatawag natin ng connection po, family. Marami tayong matututunan dito. Amen. Last night po, nagkaroon kami ng prophetic class. Mayroon naman kinipart si prophet po by the grace of the Lord. The word of God says, and Amos 3:7, sabi doon, surely the Lord God will do nothing, but reveal this secret to his servant the prophet. Amen. Wow. Napakapalad natin by the grace of the Lord. Meron ng propeta ang Pilipinas. Amen. Dati nabuwagsan tayo sa mga African prophet sa ibang bansa. Pero ngayon po, family, yung doktrina na inigay ng Panginoon kay prophet, grabe po. Solution po talaga sa bansa natin. Dahil we are the nation na kung saan we are very most, what do you call this? Emotional person. Naniniwala kayo? Ang mga Pilipino, mga emotional. Pero we are the people of God na kung saan very adaptable. Amen. We are emotional but very adaptable. Ibig sabihin, kahit sa ansur, mayroong mga Pilipino yan. Amen. Kaya yung anak ni Nanay Flor, sa Amerika, tatlo na nanay, di ba? At meron siyang anak doon, isa sa mga anak niya, hindi nasunog yung bahay. Naalala niyo yung wildfire sa California? Isa po sila sa hindi nasunog yung bahay. Because of Psalms 91. Amen, amen. Kaya memorize yung Psalms 91. Hallelujah. That's why, salita ng Panginoon, hindi makapagbabago sa tao ang miracle, ang healing. Dito ko pa napatunayan, family, sa ministry na ito, by the grace of the Lord, tanging salita ng Panginoon na makapagbabago sa tao. Amen. Amen. Kaya after ng healing, napaka-importante i-embrace natin yung tinatawag na teaching, yung mentoring. Amen. Kasi pag bumalik ang karamdaman, katulad ngayon, may bumabalik na naman na unang kubig. Ayun, ano yung nabalitaan niyo, family? Monkeypox. Sino natatakot? Taas ang kamay. Yan ang Jacob. Amen. Amen. That's why I tell you, family, this is the time that we need to arise. Amen, amen. Marami tayong aaning sa Puerto Princesa, sa buong Palawan. We are the light of this world. Amen, amen. That's why, importante po, ma-adapt natin yung salita. Ibig sabihin, malaharan natin yung salita. Kaya yun ang purpose, bakit tayo physically nandito ngayon. Upang yung Biblia natin, yung salita ng Panginoon, by the power of the Holy Spirit, lumabas to our mouth. Yan ang function ng bibig natin. Amen, amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Now, for the past, last week, may mga series of topic po tayo. But yung sa mga first time po, join again. Huwag po kayong magsawa. Balik po, family. Kasi time will come po, yung mga physical na condition na ganito, manilimitahan yan. Kasi ito, ayaw ng kaaway. Bakit nagkaroon ng pandemic? Bakit meron na ng chickenpox? Kasi ang church ngayon, ang monkeypox. Okay, monkeypox, no matter what it is. Ano man yung pox na yan? Ang dugo na nananalaytay sa atin, dugo ni Kristo. Amen. Yung mga natakot in the times of pandemic, sila yung hindi nakasurvive. Kaya kung lumagpas ang pandemic, still you are here. It means there's a great plan of God in your life. Amen. That's why declare with me, I receive. Every prayer declaration, every prophetic word, I receive it. I pray. And by fire. Amen, amen. Pag sinabi mong fire, manifestation
manifestation po yan ng Holy Spirit, family. Because the first time na nag-pour out ng Holy Spirit in Acts chapter 2, nakita ng mga disciple yung blazing fire. Yan po yung manifestation. Kaya pag sinasabi na related dito, fire, fire, ang iniisip nyo, hindi yung ibon ng kulay puti, ha? Okay, hindi yung si Holy Spirit. Si Holy Spirit is fire. The Word of God says, He is a consuming fire. Ibig sabihin, the Word of God will consume every stain, impurities in our heart, sa ating isipan. Kasi the first part is in our mind. Kaya pag sinabi natin, fire, yung impurity sa isipan natin, yung mga old principle, dapat yan makonsume. Amen, amen. At pakita ng mga bago, ibig sabihin, a new wine skin, yung mga prinsipyo na salita ng Panginoon na lalakaran natin. Amen. Hallelujah. Once again, palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Amen, amen. Kung ito family, may mga dinaramdam na pinanghinaan, palakpak pa lang, hindi ka lang gumaling. Amen. Amen. We are now entering in the season of harvest. Amen. Kaya bawal dito yung patulog-tulog. Hanggang may pagkakataon, i-share natin ang katotohanan. Amen. The Bible says, and Hosea 4:6, for my people are destroyed for the lack of knowledge. What we learn here, kung ano yung matutunan natin, ang ipanalangin natin, Panginoon, bigyan mo ko ng boldness to share kung ano yung natutunan ko. Amen, amen. Kung maraming may enlightened, ibig sabihin, marami ang makakaunawa ng katotohanan, mas marami ang masisave. Amen, amen. Hallelujah. Okay, so sa first time ko, picture nyo lang yan. Kung gusto natin mag-feel ng fire ng Holy Spirit, okay, alalahanin natin ito kahit every man of God, every prophet, ginagawa po ito. Ito yung tinatawag natin maintenance natin sa ating sarili. Amen, amen. Those who can pray tongues continuous but stay connected kasi may mga tinatawag na demonic tongues. Importante, reading the Word of God, 4 chapters that day. Okay? Sa isang taon, mababasa mo salita ng Panginoon, study the Word of God. Amen, amen. Mentoral materials, okay? Sabi nga po, if you want to go fast, you need to walk alone. But if you want to go far, we need a mentor. Amen, amen. And by the grace of the Lord, our mentor first is the Holy Spirit. Pero either we like it or not, si Holy Spirit gagamit ng mga tao pa rin. Tayo pa rin. That's why the Bible says, iron sharpen iron. It's the same way. Man sharpens one another. Amen, amen. Okay. Maintain the climate of worship. Next time ko mag-topic tayo yan. It's about praying in spirit. Okay. Maintain 1 to 2 days prayer and fasting. In a week, at least 2 days yan, magpapasting tayo. Kaya maraming mga sakit ngayon po pag-ibig. Amen, amen. Sakit dahil number 1 enemy ng unang creation na dahil siya sa pamagitan ng pansanas pa, pagkain. Okay. Yung 1 to 2 days fasting every week, tandaan po natin yan. It will recharge impurity sa ating physical. Kung pinangangalagaan natin ang physical, ang spiritual natin, dapat yung spiritual natin pinangangalagaan din. Because we come from spirit. Okay? So, i-maintain natin yung fellowship with the brethren. Yung ito po yung pagsama-sama. Hanggang may pagkakataon family. I-maintain natin ito po. Amen, amen. Dahil pag nagkaroon ng nahigpitan na naman, ito yung alalahanin natin. Still, we can connect in spirit because we have the memory that we see in each other. Amen, amen. Matthew 10, Hebrews 10:25, sabi doon, huwag natin pabayaan yung pagtitipon na ganito. Amen. Ngayon, nalalaman natin ang malapit ang pagdating ng Panginoon. Right now po, kayo, continuation ako, be on assignment for God, soul winning po tayo. Amen. Alam ko po, pamilya, marami pa sa pamilya natin ang unsaved pa. Di ba, di ba? Kaya ang tanong niya, ano yung puso natin to save them? Kaya ang mission ni Jao is to save the lost and strengthen the weak. Pag sinabing save the lost, yung hindi mananampalataya. Pag sinabing, hallelujah. Okay. Pag sinabing strengthen the weak, tayo po mananampalataya. Minsan nanghihina. Kailangan natin magpalakasan. Pag ikaw mananampalataya na, nanghihina, huwag kang lumapit doon sa hindi mananampalataya. Ibig sabihin, unbeliever of Jesus. Even si Jesus Christ, kinuman niya kayong mga disciple. Ang sinabi sa kanyang mga disciple, huwag kayong makipisan. Do not equally yoke to the unbelievers. Amen, amen. Meron kasi tinatawag na doctrine of Christ at meron din tinatawag na sound doctrine of Christ. Yan po yung nakakatakot. They are preaching the Word of God, the Bible. They are preaching different Jesus. Diba? So marami tayong pakilala yan. That's why we need yung tinatawag natin ang connection. Declare with me, I will. Stay connected. Okay, now continuation tayo family. Okay, the prophetic key para maging yung effective soul winner natin. Sinong gusto? Siyempre, hindi tayo babae ng pamili. Nasa langit, ikaw lang nandoon. Di ba, di ba? Kung ang panalangin natin, Lord, lahat kami magsadyaw, pray for it, pray for it, pray for it. Amen. Naalala ko yung prayer ni, sister, ang prayer niya po is, pamili, malapit na po, di ba? Hallelujah. Kaya pag natin na nagatin, magtulong pala tayo dito. Amen. Glory to Jesus. So, may church po tayo doon sa ginagawa by the grace of the Lord. Maraming prophetic. Doon? Nag-upisa kami sa bahay, bilang bahay. Ngayon, by the grace of the Lord, inoper nila yung kanilang tahanan doon. Na maging gawain.
Amen, amen. At kung nakaraan, mayroong pumunta doon. Galing pa ng Aburlan. 4 months. 6 months. Ang nung kinakausap ko po, hindi mo maintindihan ang salita. Okay? Saan po yung masakit? Lahat po masakit sa kanya mula-ulo pa. Amen. Pero umuwi siya, nakuha niya yung portion niya. Amen. Amen, amen. Sa mga sandaling ito, family, kung meron kayong hinihiling sa Panginoon, huwag niyo tingnan si Pastor. Tatagan niyo ang pananampalataya, higpitan yung pananampalataya na hindi kayo pabayag na lalabas diyan sa pinto na yan na hindi niyo na-receive yung portion. Portion of healing, portion of deliverance. Amen, amen. Hallelujah. Now, number 1 principle. Sabi dito, if you want to be a soul winner, being like Christ's example is the key. Ang tanong, Pastor, paano? Amen. So sabi ko dyan, number 1 principle means letting someone see Christ in you is the best method to convert people or trust people. Magtiwala ang tao sa Panginoon because of your life. Mahirap i-win yung isang pamilya hindi mananampalataya kung ikaw mismo magagalitin pa rin. Di ba, di ba? Kung ikaw mismo mayroong jealousy sa puso mo. So dito sa Jao na-interpret natin na yung galit, anger, puot, si demon pala yan. Kaya ngayon, nahihitrade na ako. Pag biglang nag-emotion si Pastor, Lord, hindi po pwede dito. Hindi natin naiwasan yung family. Di ba, di ba? Because of the fast-paced situation natin, na minsan biglang nag-aarise yung ating temperatura. Umiinit ka rin yung ating ulo. Pero kung alam mo, that is demonic attack, i-renounce mo kagad yan. Amen, amen. Para walang stronghold sa ating sarili. Para yung mga propesya, yung mga pinapanalangin natin, walang sangkapan. Amen, amen. Hallelujah. Now, in the book of Acts chapter 5, verse 32, sabi dito, we are His witness. Ano daw po, family? Tayo ay kanyang witness. Magiging witness lamang tayo kung sisimulan natin mag-share ng kanyang salita. Kung dati nagsishare tayo ng kanyang salita, walang healing, walang deliverance. Ngayon pa, nakikita na natin, wow, everyday, follow mo na sa social media. May makikita mo, gumaling sa ganito, gumaling sa ganyan. Kaya ang Jao po, 4 years in the making by the grace of the Lord. Ang dami na tayong Jao. Bawat probinsya, meron na. Meron pa sa labas. Diba, diba? We are rising. Hallelujah. And so also is the Holy Spirit whom God has given to those who believe Him. And now we know that the Holy Spirit is Galatians chapter 5, verse 20 to 23. Sino si Holy Spirit? Love. Character of God, tama po yun. The character of God, kasi we are created in the image of God. Ibig sabihin, kung nandiyan sa'yo galit, nabawasan yung character ko. Di ba, di ba? Love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, self-control. Yan po si Holy Spirit. Ang ibig ko sabihin, family, magandang ugali. Amen. So, pag meron kang magandang ugali, yan ang sinasabi na yung zeal ni Holy Spirit na sa'yo. Kahit basahin natin ang Word of God from Genesis to Revelation, pero kung nandiyan, mapuputin ka pa rin, magalitin, ang forgiveness, still, ang grace ni Lord na sa'yo pa rin. Pero yung zeal niya, pwede mo wala yan. Kasi ang katunayan ng zeal natin, sa muling pagbabalik ng Panginoon, hahanapin niya yung kanyang marka. Kung merong mark of the beast, meron ding marka ang Holy Spirit. Ito ang aking anak. Wow. My image is upon him. Amen. Parawakan natin ang Diyos na buhay. It has given to those who obey Him. Importante, obedience. Ang ibig sabihin, family, sabi sa Matthew chapter 5, mapalad ang mapagkumbaba. Mapalad ang inaapi. Sa pagpapalaganan ng salita ng Panginoon. Obedience po yun, family. Lagi ng papasalamat. Okay, verse 7, chapter 5, verse 18. Naulit-ulit ko. And everything give thanks. Kahit every week, ipaalala po yan, family. Yung principle ni Lord, 1 Corinthians chapter 5, verse 18. And everything give thanks. Nakakalimutan pa rin natin. Walang Sunday na hindi ko sinasama verse na yan. Pero still, hindi natin na i-apply. Di ba, di ba? Hallelujah. Be excited lang po, family. Ha? Kung gusto natin ma-receive yung lahat ng i-receive natin, iwasan mo magkasala for the next 7 days. Lahat ng propesya, lahat ng deklarasyon, on Sunday, you will receive it. Amen. 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 Kasi kahit nung Sunday, sabi mo, Amen, I receive. Uy, pagdating ng Monday, biglang nagalit. Biglang nagtampo ng Tuesday. Biglang nagkaroon ng unforgiveness in our heart. Wala na. Di ba, di ba? Kaya dapat on fire mo on Sunday, Monday to Thursday, on fire ka pa rin. Amen, amen. Kasi kung mamimintin mo yung momento, yan po ang tinatawag na effective soul winner. Bakit? Kasi nakikita ng Panginoon, wow, itong vessel na to, anytime pwede ko gamitin. Ay, kung bigla ka nagalit, paano ka magagamit ng Panginoon? Di ba, di ba? Amen, amen. Be a vessel of His glory. Hallelujah. Okay, number 2. Instead of seeking your calling in great things, have compassion to save the lost, and you will discover your calling. Lord, ano yung calling ko? Sinabi na po ng Panginoon family. Ang calling natin is no other than as 1A, okay? Go ye into the world, preach the gospel to the world. That is our calling. Hindi nagbago pagkatawag ng Panginoon sa atin. Kaya meron tayong family na sino yung nag-street preaching?
Ayan, si Ken. Ituloy mo yung brother Ken. Soon. Okay, stay connected ha. So, stay connected. During your street preaching, marami ang gagaling. Even in the street, maghihigit ka. Hallelujah! Amen. So, huwag natin kaligtaan yung mga right natin. Ibig sabihin, Matthew 10:7-8, sabi doon, for the kingdom of God is at hand. Heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, cast out devil. Those our right. Right po natin yan. Healing is our right kasi we are the child of God. Amen. So, gift po yan na pinahiram ng Panginoon sa atin. Amen. Pero importante sa Panginoon, yung tinatawag natin na imahe. Ano yung imahe? Yung magandang karakter. Amen, amen. So, paano ko na-discover yung aming holy family? I start preaching. Dati pa nga, nagsishare ako. Siman po ako family. Nagsishare ako sa barko. Wala, maghilig doon. Ang mga nag-atin sa akin, may Hindu, may Muslim, may mga Pilipino. Halo-halo. Halos wala mag-atin. Pakatukin mo pa sa kabina para mag-atin yan. Di ba? Kaya doon, mas mahirap i-preach. Kasi doon, kailangan mong i-develop yung tinatawag na relationship. Bakit? Araw-araw kayo nakikita. Hindi mo pwede doon na, ganito paniniwala, ganito, ganyan. Pero pang isang Hindu, nagsabi sa akin, si Jesus sa pinaniwalaan nyo, sabi nyo, pinakamatindi nyo yung naranasan nyo. Sakripisyo, may mas matindi pa yan. Sinabi niya yung ganito, yung mga ritual na ganito. Mas matindi pa ngayon. Pero wala nang papalit na kung saan sa kabila ng paghihirap na dinalo si Jesus, siya pa yung nagpatawad. Diba? Grabe yung laki ng puso ng Panginoon. Amen, amen. Okay. Now, Luke 19:10, this is our purpose. The Son of Man came to save who are lost. Okay? Ito po yung calling natin, family, to save who are lost. Kung ikaw man ang palatay, ibig sabihin, tinatawag ka ng Panginoon. Amen, amen. Now, Matthew 9, chapter 9, verse 36. This is the moment na kung saan sabi ng Panginoon, nilibot ni Jesus sa lahat ng bayan. Nagturo siya sa sinagoga at nagpangaral at nagbalita. Ang sabi ng Panginoon, pinagaling din niya ang lahat ng may sakit. Imagine that, family? Nang makita niya na maraming tao, ano nangyari? Nahabag siya. Number 1, compassion. Pangalawang principle, compassion. Kung kinukulang tayo ng compassion, hingin natin sa Panginoon. Amen, amen. Hallelujah. Hingin natin sa Panginoon. Every time you pray, Lord, dagdagan mo pa, pusin mo pa ng compassion ng puso mo, Lord. Amen. Alam ko po, I believe with all my heart, sa tuwing nananalangin si Jesus, iniiwan niya kayong mga disciple. I believe with all my heart, lagi niya pinapanalangin niya. Dagdagan mo pa, O Panginoon Ama. Dagdagan mo pa ang habang sa aking puso. Amen. Only compassion heart shall save my soul. Amen, amen. Hallelujah. Minsan, pag meron na kagawa sa atin hindi maganda, nawawala na yung putas natin. The fruit of the Holy Spirit. Pero always remind, Lord, patawad, hingin agad ng tawad sa Panginoon. Amen, amen. Italangin ninyo sa may-ari, ang ani na magpadala, marami mga ani. Okay, isama natin sa panalangin, family. Marami tayong iuwi. Dapat na tayo representative. Now, declare with me, from now on, I will stand firm for my family. Even they are against me, I will continue. I will stand by the truth. And by the truth, I will stay free. And you will stay free. Amen. Hallelujah. Mahal natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Okay, pangatlo, family, the power of honoring. Iunod natin si Holy Spirit. Amen. Bakit po, family? Matthew chapter 3, verse 16-17. Nung si Jesus binaptize, ang sabi ni John the Baptist, bilang palatandaan, kailangan mayroong puting kalapate. Diba? Okay. That is the sign na kung saan narinig niya yung salita ng Ama. Ano sabi? This is my son, whom I love, with him I will please. When Jesus ascended to heaven, si Holy Spirit dito sa atin. Because our body is the temple of the Holy Spirit. Hindi mo siya kailangan hanapin. Hindi mo kailangan pumunta doon sa katedral para hanapin siya. He is inside of you. Amen. Kahit nasa bahay ka, kahit nasa kulungan ka, amen, nandyan siya. That's why the Bible says in John chapter 4:23, the time will come that the true worshiper must worship me in spirit and in truth. Amen. Kung nandito siya, anong kailangan, family? I-discover lang natin siya. I-explore lang natin. The more you discover yourself, the more you see Jesus Christ in yourself. Okay. Honor the servant of God. Okay, sabi sa Matthew 10:41, bakit natin kailangan i-honor po, family? Because time will come. Pag ginamit ka ng Panginoon, magiging servant ka rin. Amen, amen. Maraming hindi nagagamit ng Panginoon because we have lack of honoring. Yan po yung
isang sumisira sa church. Di ba, di ba? Honor the man of God, and the man of God or the pastor shall honor every one of us. Amen. We need to honor each other. Kahit either you like it or not, lahat po tayo meron tinatawag na responsibility. Amen. Hallelujah. Ito Matthew 10:41, ang sino mang tumanggal sa propeta, dahil siya ay propeta, tatanggap ng katimpalan na uukol sa propeta. Ang sino mang tumanggap sa taong matuwid, dahil siya ay matuwid, tatanggap ng reward para sa taong matuwid. Hallelujah. That's why every time po nagkakausap po kami ni Prophet, I always inspire. Hindi po ina-advise natin si Prophet po ha, because I know the power of honor. There are some people na kung saan ang tawag sa akin, Sir. There are some people tawag sa akin, Pastor. There are some people, Pastor, nagpupropesiya ka katulad ni Prophet, meron nagtanong sa akin ganyan. If God will allow. Amen. Meron nagsabi sa akin, meron ka bang ipupropesiya sa akin? As of now, I will pray for you. But every prayer that I release is a prophetic declaration. Amen. Bakit yung tao po kami noong last 2 days, galing pa po ng Aburlan, pumunta doon sa Inaruan. That time, na-receive niya kagad yung healing niya. Merong tao dumarating every weekend na nakikita natin, pero hindi na-receive ang healing. Hindi na-receive yung portion. Lack of honoring. It depends what we see. Amen, amen. If you see a man of God is a prophet, Lord, whatever he declare, I will receive. You will receive it. Amen, amen. Natandaan niyo po kami 12 years na dinudugo. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Dahil sa iyong pananampalataya, hindi dahil kay Pastor, hindi dahil kay Jesus. Dahil sa iyong pananampalataya, kumalit ka. Amen. That is honoring. That you know for sure, wala ka ng option. Kasi yung tao, pumunta doon, wala na po talagang option yun. Di ba, di ba? Kapag wala option ng tao, that is the sign. Magandang option yan kay Lord to show up His miracle. Amen, amen. Because either we like or not, si Holy Spirit gagamit ng tao. As iron sharpens iron, so man sharpens one another. Amen. Kapag buo ka na ng life, you will receive your portion. Now, declare with me. Today, I will receive my portion. Today, every declaration as I hear that I will receive, I will receive it by faith, by fire, and by fire, and by fire, by fire. Ibig sabihin kami, sometimes when it comes to fire, merong impurities pa sa isip natin. Meron bang impurities sa puso natin? Consume every impurities. Walk in the principle of Christ. And you will receive your portion with joy, in peace. Amen, amen. Hallelujah. Now, i-honor din natin yung unbeliever. Pero huwag tayong makipaglaban sa kanila. Maraming gumagawa yan sa social media. Di ba, di ba? Ito yung tama, ito yung ganito. No. Honor them. Ibig sabihin po yan, love them. The first commandment of God, love them. The first manifestation of love, humility. Second is honoring. Love everyone, but trust only God. Amen, amen. Si Jesus, hindi niya tayo pinagkakatiwalaan, but we love. Mahal tayo ng Panginoon. Sino naniniwala? Amen. Ang Diyos natin sa langit, hindi tayo pinagkakatiwalaan, pero lahat tayo mahal niya. Kasi kung pinagkakatiwalaan niya tao, dapat hindi niya na ibinigay yung kanyang buntong na anak. Dahil wala siyang tiwala sa tao. No man can save for the eternal damnation. That's why He Himself, ibinigay niya yung kanyang sarili. Amen. Pero lahat po tayo mahal ng Panginoon. And that's why I always say, love everyone but trust only God. Amen. That's the principle, family. This is the principle of the Lord. And everything He thanks. Praise you want to God. Everything He thanks. This is the will of God. Every kindness, every word, and we release in our mouth. There is a fruit of He thanks. In the name of Jesus. Jesus.